Mahigit 5,500 flood control project ang natapos na at marami pang iba ang kasalukuyang ginagawa sa buong bansa. Maraming flood control projects na ang naitayo at nakumpleto ng pamahalaan. Yan ay kung paniniwalaan ang binanggit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation Address o SONA noong nakaraang taon. Pero taliwas ang nasaksihan ng mga mamamayan nang sunod-sunod na dumaan sa bansa ang malalakas na ulan. Dati nang sinabi ni Vice President Sara Duterte na 2 tao lamang ang may hawak sa pondo ng Pilipinas, sina House Speaker Martin Romualdez at Saldico. Ang budget ng Pilipinas ay hawak lang ng 2 tao. Hawak lang siya ni Congressman Zaldico at ni Congressman Martin Romualdez. Sino ba si Saldico? Magandang araw sa ating lahat. Andito na naman ang inyong lingkod, Idol Linda Vlogs TV, na maghahatid sa inyo ng mga bagong balita. Habang halos lahat ay abala sa panonood or pakikinig sa pang-4 na SONA ng ating presidente, ay mayroon akong nadiskubre na bagong balita. At ito ay patungkol sa napakalaking pondo pala ng flood control projects. Dapat nating malaman ito kasi ang alam natin ay bilyon-bilyon lang. At hindi pala bilyon kundi trilyon. At alamin din natin kung sino-sino ang tumangay sa trilyon-trilyon na pondo na yung akala natin ay naanod sa baha. Para malaman natin ay sabay-sabay nating panuorin ang video. Kaya video, pasok! Mahigit 5,500 flood control project ang natapos na at marami pang iba ang kasalukuyang ginagawa sa buong bansa. Maraming flood control projects na ang naitayo at nakumpleto ng pamahalaan. Yan ay kung paniniwalaan ang binanggit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation Address o SONA noong nakaraang taon. Pero taliwas ang nasaksihan ng mga mamamayan nang sunod-sunod na dumaan sa bansa ang malalakas na ulan. Sa ilalim ng Marcos administration mula 2022 hanggang 2025, may alokasyon na higit sa 1 trilyong piso ang gobyerno para sa flood control batay sa datos ng Department of Budget and Management. Ang mga lugar na dating hindi binabaha, pininsala ng mga malalakas sa flash floods, gaya ng tumama ang Bagyong Christine sa Camarines Sur noong nakaraang taon at iba pang lugar sa bansa. Bakit nangyari ito gayong bilyong-bilyong piso ang inilaang pondo sa Bicol Region para sa mga proyektong ito? Noong 19 Congress, hawak ni Ako Bicol Party List Representative Saldico ang Committee on Appropriations ng Kamara. Noong 2023 lamang, nasa 29.4 billion pesos ang pondo ng Department of Public Works and Highways sa Bicol Region, habang noong 2024 ay 31.9 billion pesos na pinakamataas sa nakalipas sa 3 taon. Ngayong taon, nasa 31.1 billion pesos ang pondo sa flood control para lamang sa Bicol Region. Dati nang sinabi ni Vice President Sara Duterte na 2 tao lamang ang may hawak sa pondo ng Pilipinas, sina House Speaker Martin Romualdez at Saldico. Ang budget ng Pilipinas ay hawak lang ng 2 tao. Hawak lang siya ni Congressman Zaldico at ni Congressman Martin Romualdez. Sino ba si Saldico? Isa siyang contractor na nasangkot din sa ilang kontrobersya sa mga kontratang pinasok sa gobyerno. Kaya inilarawan siya ni Senator Joel Villanueva na isang Dracula. Ang masaklap po, Ginoong Pangulo, sa kabila po ng track record na ito ni Mr. Zaldico, ang masaklap po, inappoint po siya ng Kamara de Representantes bilang tagapagbantay ng kaban ng bayan. Si Dracula, inappoint mo bilang tagapagbantay ng blood bank ng bayan. Malaking pondo ang nadagdag sa DPWH ngayong taon, pero sabi ni Secretary Manuel Bonoan, hindi sila ang nagpasimuno nito. Well, sabi ko nga po, it's not our own making actually po. These were all
These were all after we had submitted our proposed National Expenditure Program budget to Congress. Umuugong na maupo bilang chairman ng House Committee on Appropriations si Congressman J.J. Suarez, isa pa ring kaalyado ni Speaker Romualdez. Yan naman ang aabangan natin sa Lunes sa pagbubukas ng Kongreso. Sa nakalipas lamang na mga araw, apektado ang klase ng mga estudyante at pasok sa mga ahensya ng pamahalaan dahil sa suspensyon dulot ng matitinding pagbaha. Hindi pa nga bagyo kundi hagupit pa lamang ng habagat ang malalakas na pag-ulang nagdulot ng matitinding baha sa Metro Manila at marami pang lugar sa iba't ibang rehiyon. At sa tuwing tag-ulan, paulit-ulit na humaharap ang mamamayan sa problema ng baha. Kung totohanan lamang na nagagamit ang mga pondo sa kaukulan nito, matagal na sanang nasolusyonan ang matitinding pagbaha tuwing tag-ulan. Dugo at pawis na mga mamamayan ang buwis na ginagamit sa mga proyektong ito. Pero nakalulungkot na sa tuwing may kalamidad, panandali ang solusyon at ayuda lamang ang itinatapat sa problema. Ako po si Wen de la Fuente at ito ang Datos, ang totoong kwento sa likod ng mga issue. Ngayon, na naririnig at napanood na natin ang katotohanan. Marami tayong dapat isipin, hindi lang patungkol sa budget na nawawala, na naanod sa baha. Maikonek natin itong lahat, mga idol, sa mga pangyayaring naganap. O diba? Kung bakit nila hinanapan talaga ng mali ang mga Duterte. Dahil alam naman natin ang mga Duterte lang ang talagang may malasakit sa ating bayan. Ops! With all your jurisdiction, hindi po ako maka-Duterte. Pero sa tanda kong ito, sa dinami-dami ng mga dumaan na administrasyon sa ating bansa, makukumpara natin ang mga pamumuno sa mga nakaraang administrasyon. Pero ngayon, sobrang-sobra na ang lantaran. Diba? Lantaran na talaga na sila-sila lang naman mismo ang lumustay sa pera ng ating bansa. Kung makikita natin, matatandaan natin kung bakit gusto talaga nilang i-impeach ang Vice Presidente dahil si Vice Presidente ay siya ang totoong nagsiserbisyo sa ating mga mamamayang Pilipino. Inano nila? Gipasangin la nila nga, sa Bisaya pa, gipasangin la nila na lumustay sa confidential fund. Magkano lang naman ang halaga ng confidential fund? At marami nang nagsilabasan, di ba? Ang Commission on Audit ay nagpalabas na unmodified ang audits sa Office of the Vice President. Meaning po ng unmodified audit opinion ay malinis ang financial statement ng Office of the Vice President. At isa pa, kung bakit pinadala nila doon si PRRD sa dahig at ngayon naman ay si Basti na naman ang kanilang ginigipit. Talagang scripted, di ba? Alam natin ang nangyayari tungkol sa charity boxing match nila General Torre at Vice Mayor Basti. Di ba? Klarong-klaro na scripted. Ano ba ang koneksyon sa ating topic ngayon na 1.965 trillion pesos lang naman ang budget sa 2025 ng flood control? Anong connect? Siyempre may connect. Kailangan nilang walain sa mapa si Inday VP Sara sa Pilipinas sa gobyerno para wala nang makakita sa kanilang mga ginagawa. At alam naman natin kung sino pala ang Dracula na di umano siya pala ang nagbantay sa pera ng ating bansa. Akala natin galit sila sa China, pero bakit ang pinagkatiwalaan nila sa budget ay isang Chinese na si Zaldi Ko? So, di ba? Nasaan na ang 1.165 trillion pesos na budget sa flood control? Sino ang nag-control habang ang mga tao sa Luzon part of the Philippines ay nasalanta ng baha, pero sila naman ay nag-enjoy sa pera ng bayan?
Ano sa palagay ninyo mga idol? Comment kayo sa baba. Dahil dito lang natin ma-express kasi tayong mga ordinaryong mamamayang Pilipino ay wala tayong magagawa. Kahit pa hindi natin sila binoto. Pero andyan na sila, nakaupo na sila sa gobyerno. Kaya hindi yan bababa, kung hindi mauubos ang pondo. Ano sa palagay ninyo mga idol? Masakit sa loob, di ba? Masakit sa loob na ang ating pinaghirapan, tama naman, dugo at pawis, yan ang taxes na napunta doon sa gobyerno na ilan lang ang mga taong nakinabang. Sila lang. Tayong mga mamamayang Pilipino ay ganun pa rin. Naghihirap. Halos hindi natin mabili ang mga basic needs natin sa ating buhay. Dahil compulsory naman ang tax. Baka akala natin na, ay ako, wala man akong trabaho. Baka akala ng iba na kung kahit wala silang trabaho ay walang withholding tax. Baka akalain natin na yung mga walang trabaho or hindi sila employed ay walang tax. Meron po. Habang nabubuhay po tayo ay meron tayong tax. Yung binibili natin sa grocery stores, sa merkado, mayroon na po yang VAT. Hindi VAT. 12% VAT. Kung mayroon kang motor, kung mayroon kang private vehicle na 4 wheels, sa gasolina pa lang, mayroon ka ng VAT. Value Added Tax. So, yung nagtatrabaho, yung may mga sweldo, mayroon din silang withholding tax. Mayroon nga silang sweldo. Pero doble-doble naman ang kanilang naibigay na tax doon sa gobyerno na iilan lang ang mga tao na nakinabang. Isip-isipin natin mga idol. Baka akala natin wala tayong pakialam. Pero kahit mayroon tayong pakialam, hanggang salita na lang tayo dahil wala tayong magagawa. Mismo ang mga senador na andyan nakaupo sa gobyerno na matitino ay hindi nila kayang kontrolin ang mga swapang na nakaupo. Katulad nito, yung Dracula. Yung Dracula na nagbabantay pala sa kaban ng bayan. Ano yan? Bantay sa lakay. So, ang magagawa natin ay hihintayin na lang natin ang year 2028. At sana hindi tayo magpauto-uto at magpabodol na naman na yung mga boto natin ay bayaran. Kaya tayong mga iglesia ni Cristo ay hindi tayo pwedeng bayaran. Hindi natin ibinibinta ang ating mga boto dahil bumoto tayo ayon sa pinagkaisahan sa taga-pamahalang pangkalahatan. Hindi yung bibigyan tayo ng ayuda, bibigyan tayo ng mga lista-lista, hihingian tayo ng mga lista doon sa subdivision natin o sa ating mga barangay para bigyan ng ayuda sa tuwing may eleksyon. So, hindi tayo makonsensya na mayroong mga nakaupo dyan na mga Dracula dahil alam natin na yung mga binoto natin ay hindi tayo nagpabayad sa ating mga boto tuwing eleksyon. So yun lang mga idol ang ating balita sa ngayong araw. At huwag kalimutan, pindutin ang kulay pula dyan para dumami naman tayo. At sa lahat ng mga nag-subscribe sa akin ay taos-puso po akong nagpapasalamat sa inyo. Thank you very much! At maraming salamat sa pagsuporta sa ating munting channel. Ito na naman ang inyong lingkod, Idol Linda Vlogs TV na nag-iwan sa inyo na mag-ingat po tayong lahat.